Ito ang mga teenagers na kailangan makaligtas sa isang isla habang may bumibengbeng sa kanila. Ang mas nakakatakot pa dito, nangyari talaga to sa totoong buhay. Nangyari itong lahat noong July 22, 2011 kung saan maraming mga bata at mga teenagers ang umattend sa isang summer camp na mangyayari nga sa maliit na isla ng Utøya. Masaya naman ito noong una pero magbabago ang lahat nang may marinig nga silang putukan at isa-isa nga silang bawian nga ng buhay. Mababalot nga sila ng matinding takot kung saan dito nga sila magtatago, maghahabulan at kakapit sa isa't isa para makaligtas. Kung saan hindi nga ito magiging madali dahil bukod sa mga bata lang sila, maliit nga lang din yung isla at madali lang silang mahanap nga ng kalaban. Title ng movie, Utøya, July 22. Like I said, base nga ito sa mga totoong pangyayari at sa dulo, 69 na tao ang nawalan nga ng buhay doon sa isla na yon kung saan 500 nga yung nakaligtas pero marami nga sa kanila yung sugatan. Ang malala pa nga dito, umaga ng pag-atake nito, may nangyari pang isa pang pag-atake kung saan isang malaking pagsabog yung nangyari nga doon sa city. Di ko na i-discuss kung ano yung rason nila, kung bakit nga nila ito nagawa kasi regardless, hindi pa rin valid yung rason na yon para gawin nila yon sa mga inosenteng bata. Sobrang nakakadurog nga ng puso at nakakatakot nga mapanood yung movie na to, knowing na nangyari talaga to sa mga totoong mga bata eh. Makikita mo nga yung actual na mga pictures, sobrang nakakapanlumo. Lalo na nga yung picture na may mga katawan doon sa gilid nga lang ng ilog. Kasi nga, mostly ng mga bata, doon nga sila nagtry na magtago and siguro, bumabuelo nga sila para nga mag-swimming. Pero yon sadly, hindi na nga nila nagawa. Tipin mo, hahantingin ka sa isang isla na dapat nagbabakasyon lang kayo doon na malayo nga sa kabihasnan. So saan kayo magtatago at hihingi ng tulong, di ba? Kakaiyak pa nga dito yung pag-iyak nila and yung paghanap nga nila doon sa mga nanay nila. For sure, ganito din yung na-experience or ginawa ng mga batang na-trap nga doon sa isla na yun eh. What I love pa pala from this film is yung treatment nga nila na walang cut-cut nga yung movie na literal na one take lang. Maybe smooth lang talaga yung pagkaka-edit or pagkakatahi-tahi nga ng mga scenes between cuts pero according kasi sa ilan kong nabasa, literal na one take lang daw nila tong shoot and sobrang nakakamangha yun. 1.5 hour halos yung movie so imagine the planning na ginawa nila and kudos din doon sa mga actors lalo na nga doon sa bida since tuloy-tuloy na aktingan yung ginawa niya eh. I love pa nga dahil one take lang to, mas nakakadagdag nga siya ng takot and kaba at least for me as an audience kasi in some way, mararamdaman mo yung feeling na kasama mo sila habang nagtatago, tumatakbo, and sa dulo, matitigi nga din yung bidang sinusundan natin. Lalo na nga tuwing nagtatago nga yung camera or nahuhulog nga doon sa sahig, na ayun din yung nangyari or kinailangan gawin ng mga bata para makaligtas sila eh. Just to be clear, base ito sa totoong pangyayari pero yung mga characters na sinusundan nga natin dito sa movie, gawa-gawa lang sila para nga may susundan tayo doon sa kwento. Sabi nga yung gulat ko dito nung nategi si Kaja kasi isipin mo, siya yung sinusundan natin all throughout the film tapos sa dulo, hindi rin pala siya nakasurvive. It's sad lang nung nategi siya na hindi man lang niya alam kung nakasurvive ba yung kapatid niya and sobrang lungkot pa nga niya nung last moments niya kasi nga, yung isang batang tinry nga niyang iligtas, ayun, nategi rin. Ayun, what a very horrifying film. Sana sa mga totoong taong naka-experience nga nito, sana nabigyan sila ng maayos na tulong with therapy and everything kasi grabe lang talaga yung naranasan nila. Pero some would watch this film and mabuburingan kasi nga madaming scenes yung nakahiga or nagtatago lang na walang masyadong nangyayari maliban nga sa may mga putukan doon sa background. You have to understand na para doon sa mga batang nandun mismo, yung ilang minutong hindi nga nila alam kung makakasurvive sila, panigurado pakiramdam nila ilang oras or araw na nga nilang nararanasan yon. Again, ang title ng movie ay Utøya, July 22. Meron pang isang movie about sa nangyari ngang ito na nandun nga sa Netflix. Pero ito nga yung napanood ko. And ang total rating ko for this film ay 10 out of 10.